pagpapakargo ng aking motor mula Manila Pier 4 hanggang DXU na Sipit Port via to go. So bali step 1 natin, puntahan si Kuyang Guard, humingi kayo ng form, and then fill upan natin yung form. Ito yung form na makikita nyo po doon, tapos fill upan nyo po, may guide naman doon sa lamesa, sa table po na banda. And then pagkatapos antayin yung naka-assign dito sa area na to na mag-check ng inyong motor. Bale, ito pala yung mga requirements na kailangan nyo ihanda bago kayo pumunta nyo sa port. Step 2 ay i-measure ni Kuyang ang ating motor. Yun ang gagawin niya. Susulatan yung forms na pinilapan natin. Step 3 natin, balik ka dun sa loob at sabihan si Kuyang Guard ang humingi ng queue para sa documentation ng inyong mga papers. And then antayin matawag ang number nyo po, and then proceed po tayo sa next window na. So bali dito sa window 4 pala ako na pinapunta after ng queuing. So ayun, inayos yung mga papers ko, may bili ko lahat yung mga kailangan na hinihingi nila. So dito na rin ako nagbayad ng aking cargo fee. So doon mo kasi malalaman at sasabihin nila kung magkano talagang babayaran mo. So after mo na bayaran yung paper sa window 4, ito po yung paper sa makukuha mo galing doon. At dumiretso na agad sa guard para sa panibagong instructions. Sundan po ito na sa video. So bali dito, next step natin yung stamping. So yung nakikita niyo po sa video niyan, ginagawa ni Kuyang Guard ay nagbigay siya ng sketch papunta sa day 3 kung saan doon po kayo magpapastamp. So bali pagkatapos po ng stamping, baba po kayo ulit, punta po kayo sa parking area na kung saan po na nakapark yung motor natin. Then diretso po agad balik tayo doon sa Pier 4. Balik po tayo kung saan tayo nagsimula ng ating mga requirements. Diretso agad kay guard ha. So dito, nakabalik na po ako dito sa Pier 4 at dumiretso ako sa kay guard at humingi ako ng safety vest. Kasi yung next step po natin ay kailangan mong pumunta dito sa area na to para kumuha ng gate pass. At hindi ka makakapunta dyan kung wala kang